Magandang umaga sa inyong lahat, may angels. So, kagigising ko lang po at ito agad ang nadatnan ko sa kusina. Nag-bake pala si Mr. Petro ng tinapay. Kaya pala dapat mamaya pa ang gising ko, kaya lang sobrang ingay ng dalawang bata sa kusina. Tapos yun nga, bumangon ako. Pagkikita ko, gumagawa pala siya ng tinapay at saka bread. Tumutulong yung dalawang bata. Kaya medyo makalat yung mga bata po. Naggagawa ng kanilang donut. So, tingnan nyo naman, may angel si Jacob. Basta gumagawa po yung ama niya ng donut, gumagawa din po yan ng sarili niyang donut. At ito po pala yung ginawa naming pickles ni Mr. Petro, kaya lang hindi ko na po siya guys na video. At yun, next time na lang siguro. So ito po yung kakainin namin for winter, parang side dish yan para matanggal yung umay nyo pag kumakain kayo ng halimbawa karne or kung ano man or isda. So may angel, ito pala yung donut na sinasabi ko sa inyo. So ganito po gumawa si Mr. Petro ng donut, yung malalapad. Pero dati, minsan kapag yung mahaba yung time niya, gumagawa po siya ng donut na bilog. As in, ginagawa niyang bilog na katulad sa donut sa atin. Kaya lang, pag kami-kami lang talaga, ganyan ang ginagawa niya, may angel, yung malalapad. Kasi nga naman, hindi na mahaba pa yung proseso. Paborito po pala yan ng mga bata, may angel, si Daniel at si Jacob, yung donut, homemade donut ni Mr. Petro. So tingnan nyo, may angel, hindi na namin kailangan bumili pa ng tinapay ng buns o yung papalamanan o yung kakain ka ng soup with the tinapay. So dito sa bahay, may angel, si Mr. Petro, masipag po yung magawa ng tinapay. Kaya minsan din na kami bumibili. Kaya lang kami minsan bumibili nung yung pinapalaman natin na pag ginagawang sandwich. Kasi nga si Jacob po, mahilig po yun ng nilalagyan po niya ng egg. Minsan gumagawa din siya ng sandwich kasi natuto siyang gumawa ng sandwich sa school. At the age of 4 years old po, tinuturo po yan doon sa school nila na kung paano gumawa ng sandwich. So yan, may angel, ang pinapartner ko sa kape ko yung dona. Yun yung breakfast namin ng mga bata. Anyway guys, so ngayong araw pala may angel ang nakatakda kong pagbalik sa Bucharest. Kasi nga nung kahapon, diba Monday, hindi po ako natuloy nung Sunday ng gabi. So may angel, ito na po yung tinapay ni Mr. Petro. Mukha lang po yung matigas, pero pag dinudo mo po yung kamay mo, pag tinusok-tusok mo yung kamay mo, hinipo-hipo mo, ay malambot po siya. Anyway, may angel, nandito na po ako sa bus at ito yung sasakyan ko papunta ng bayan. Ang pamasahe po pala ay 7 lei. So, nagpaalam na ako kay Jacob at kay Daniel na bibili lang po ako. Kasi nga po si Jacob naghahabol po sa akin. So, sabi ko, bibili lang si mama at babalik din. Tapos, ina-explain ko sa kanya na kailangan ko muna magtrabaho sa Bucharest para may pambili kami ng bagong bike. So, yun sinasabi ko sa kanya. Habang may angel na palayo ng palayo yung bus na sinasakyan ko papunta ng bayan, ako talaga inalulungkot. Kasi nga maiiwan ko na naman yung mga bata at sigurado ko iiyak yung dalawang yan pag na-miss ako. So wala, no choice tayo, may angel, kasi kailangan talaga mag-sacrifice ng isa sa amin. Marami pa kaming mga dapat bayaran bago kami mag-stay ulit kami sa probinsya. So kailangan magsipag, may angel. Nakakalungkot man, pero babalik din naman ulit ako dun eh. Sayang yung trabaho dito sa Bucharest kasi nga okay naman yung kita ko kahit papaano. So hopefully matapos namin yung dapat naming bayaran para one day, kung ano yung plan ni God na mag-stay ba kami sa probinsya or still mag-stay kami dito sa city para may kita and makasave din ng pera. Kaya lang pakiramdam ko, alam nyo ba, may angel, 1 year na ako nag-work dito sa city, parang halos lahat po talaga ay napupunta sa bayad sa bill sa bahay, sa bill sa generic, kahit may kung angel, kahit pa paano nabawasan na yung aming mga utang. So may angel, nandito na pala kami sa bahay at yun, dito ako natulog sa salas kasi nga ayoko matulog doon sa kwarto namin at mag-isa lang ako, saka sobra po ang init. So binuksan ko muna yung aircon saglit para lumamig dito sa salas. So alam ko may magtatanong dyan, bakit hindi mo pagtrabahuin yung asawa mo? Ilang beses na po yan nagtry magtrabaho, kaya lang po talaga dumadating po yung time na nagmamaga po yung paa niya simula doon sa paa, binti hanggang sa mahita. So gusto na po niya ipatanggal yung iskuro doon sa kanyang binti hanggang sa hita kasi nga nararamdaman po niya yung sakit. Ilang months pa bali may angel para ipatanggal po niya yung iskuro doon para po maging normal na ulit siya at makapagtrabaho po siya. Pag dumating na po yung time na yon, naging okay na po ulit yung binti niya, ay babalik po ulit siya sa abroad dun sa dati niyang trabaho.